na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Barangay Ginebra, gaano nga ba kalaki yung chance na makukuha ang twice to beat advantage? Boss Al Francis Chua, hinahanda na ang trade asset. Inaantay na lang ang sagot ni Coach Tim Cone. Ngayong All-Filipino Conference nga mga chong, ay up and down ang performance ng Barangay Ginebra. At kung titingnan nyo yung kasalukuyang team standings, ay kasalukuyan nga silang nasa 5th spot at nagdedelikado sa twice to beat advantage. Nang dahil yan sa kanilang kakulangan sa front court position. At mukhang gusto na nga yung tuldukan ni Boss Al Francis Chua kung saan hinahanda na nga nito yung possible na gagawin nilang trade assets para makakuha ng isang big man na makakatulong sa kanila na may panalo yung kanilang mga remaining games, lalong-lalo na ang paparating na PBA playoffs. Ayon nga sa mga insiders, ay meron ng target na big man si Boss Al Francis Chua na po pwedeng ipasok sa Barangay Ginebra. Pero hindi nga basta-basta gumagalaw etong si Boss Al Francis Chua hanggat wala pa ang confirmation kay Coach Tim. Dahil si Coach Tim Cone pa rin talaga ang magdedesisyon dahil siya nga yung mas nakakaalam kung kailangan ba ng Ginebra yung target ni Boss Al na player o kung babagay ba ito sa kanilang sistema na triangle offense. Yan nga yung dahilan kung bakit ang tagal gumalaw ng Barangay Ginebra pagdating sa trades. Dahil kung si Boss Al lang ang masusunod, ay matagal nang nakakuha ng bagong big man ang Barangay Ginebra. Hindi rin naman natin masisisi si Coach Tim dahil hindi nga ito basta-basta kumukuha ng player na sa tingin niya na hindi naman makakatulong at hindi bagay sa kanilang sistema. Hindi nga basta-basta ang triangle offense, kaya naman napaka-metikuloso talaga ni Coach Tim pagdating sa pagkuha ng mga bagong players. Para sa akin mga chong, kailangan talaga ng Barangay Ginebra ng isang bagong big man na maasahan sa loob ng painted area. Dahil hirap nga sila na si Japet lang yung kanilang inaasahan sa ilalim. Actually, hindi naman pang center ang laro ni Japet Aguilar. More on forward talaga ito, pero dahil nga sa kanyang height at walang legitimate big man ang Ginebra, ay napipilitan si Japet na maglaro ng sentro at yan yung dahilan kung bakit hindi maganda ang kanyang performance at bagsak ang kanyang laro. Ayon naman sa mga source, ay nagkakaroon nga ngayon ng meeting ang Barangay Ginebra Management patungkol sa possible na trade na kanilang gagawin at kailangan na nga nila yang madaliin dahil nalalapit na ang pagtatapos ng elimination round. Ibig sabihin nga lang yan mga chong, ay patapos na rin ang trade deadline ng PBA. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo? Dapat na bang gumalaw ang Ginebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Barangay Ginebra, gaano nga ba kalaki yung chance na makukuha ang twice to beat advantage? Nang dahil nga sa pagkakatalo ng Magnolia Hotshots kagabi, ay nagkagulo na ang team standings. Nanguna na ngayon ang NLEX Road Warriors at nasa 5th spot naman ang Ginebra kung saan tumatabla sila sa TNT Tropang Giga at Raynor Shine Elasta Painters. Ang tanong, gaano kalaki yung chance ng Ginebra na makapasok sa top 4 at makuha ang kanilang target na twice to beat? Sa ngayon, nasa kamay na ng Barangay Ginebra yung kanilang kapalaran kung makukuha nila ang twice to beat advantage. Kung may papanalo nila yung kanilang natitirang dalawang laro, ay sigurado nang sa kanila ang isa sa spot sa top 4 at mayroon pang twice to beat. Pero hindi yan magiging madali dahil yung kanilang dalawang natitirang laro ay mabibigat na koponan. Una nga dyan ay etong TNT Tropang Giga na mainit at bumubulusok ngayong elimination round. Alam rin natin
kung ano yung nabuong rivalry ng Ginebra at TNT. Tatlong sunod na nga silang nagharap sa finals, kaya naman kabisado na ng TNT yung galawan ng Barangay Ginebra. Bukod sa TNT ay nandyan rin ang Rain or Shine Last Painters. Isa sa mga Dark Horse team ngayong All-Filipino, kaya nilang makipagsabayan sa mga big teams gaya ng Ginebra. Kaya naman talagang dadaan sa butas ng karayom ang koponan ni Coach Team para makuha ang twice to beat advantage. Pero mas okay na yan. Hawak nila yung kanilang kapalaran. Ang kailangan lang nilang gawin ay ipanalo yung kanilang dalawang natitirang laro. Dahil kahit isang talo lang ay malaki na yung magiging epekto sa team standings. Malaki yung chance na babagsak sila at maharap sa twice to win disadvantage sa paparating na quarterfinals. At yan nga ang iniiwasan ngayon ng kupunan ni Coach Team Cone. Ano sa inyo mga chong? Kaya ba ng Ginebra na makuha ang twice to beat advantage? Ano rin yung masasabi nyo ngayong hinahanda na ni Boss Al ang mga trade assets at inaantay na lang si Coach Team? I-comment mo lang dyan sa ibaba.